Pag-usapan naman natin ang pangalawang case na kung saan n is not equal to m. Dito naman, kailangan muna nating isimplify ang ating arguments. Palitan lamang ang a ang n pi x over a at b naman ang m pi x over a. Tapos, alalahanin lamang ang trigonometric identity na angle addition property. Cosine a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Kung mapapansin mo, plus-minus sa LHS at minus-plus naman sa RHS, kapag ganito, magkabaliktad ang sign ng left-hand side sa right-hand side. Ngayon, tingnan naman natin ano ang mangyayari kapag pinagsama natin ang cosine of a plus b minus cos of a minus b. Ang magiging resulta ay quantity cosine a cosine b minus sin a sin b minus quantity cosine a cosine b plus sin a sin b. Tapos, i-distribute ang sign sa second term, kaya ito ay magiging cosine a cosine b minus sin a sin b minus cosine a cosine b minus sin a sin b. May mga terms na magka-cancel at ang matitira ay negative 2 sin a sin b na katumbas lamang ng cosine a plus b minus cosine a minus b. Since ang kailangan lang natin ay sin a sin b, pwede na nating i-cross multiply ang 2 sa LHS. Kaya ito ay magiging half quantity cosine a minus b minus cosine a plus b. Akala mo lang humaba pero mas naging simple ang ating integral. Mula sa product lang dalawang functions, naging difference na lamang ng dalawang functions na mas madaling i-integrate. Gamitin lamang ang distributive property ng integrals. Sorry, di ko alam ang tawag dito pero pwede talaga itong gawin. Ibalik natin ang dating values ng a at b. Next, i-factor out naman natin ang pi x over a sa loob ng cosine argument ng dalawang terms. Ang ating integrand ay magiging half integral of cosine quantity pi x over a times n minus m sa first term at half integral cosine quantity pi x over a times n plus m naman sa second term. Tapos, i-integrate na natin ang cosine gamit ang integration by substitution. Remember, let u equals. Tapos, i-evaluate lang natin ang limits. Isalpak lang ang a sa mga value sa mga x variables minus sa value naman ng expression matapos isalpak ang 0 sa x. Sa final step, kailangan nating i-evaluate ang ating sagot. Dahil ang m at n ay mga integer, ang kanilang sums or difference ay integer din. Alalahanin na ang sign ng n pi ay 0. Sa madaling sabi, ang sign ng kahit anong number na integer multiple ng pi ay 0. At dahil ang dalawang term ay nagtataglay ng n minus m, pi at n plus m pi, sila ay multiple integer ng pi at ang kanilang sign ay 0. Kaya ang ating final answer ay 0. Sa hinahaba-haba ng ginawa ko, 0 lang ito. Parang mga ginawa ko sa kanya, walang halaga para sa kanya. Huwag kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Paki-like na din ang FB page ko, HiSox Newton. Meron ka bang physics problem na gusto mong mahanapan ng comprehensive solution? Or may mga math processes ba na medyo vague sa pangtaong level ng unawa mo? I-comment lang or i-message ako dito sa YouTube or sa FB page. Salamat! Thank you.